Kung ikaw talagang tunay na anak ng Diyos at ikaw ay nag-aaral ng salita ng Diyos, hindi maaring hindi matupad yung sinasabi ng salita ng Diyos dahil yan ay katotohanan niya ng truth. Hindi pwedeng magbago yan. It is 100% guaranteed. Huwag kang aalis doon because one day darating yan. So yung mga divine health and healing, financial prosperity, deliverance, restoration, yung ministry of angels, yung love, joy, peace, yung fruit of the Spirit, yung gifts of the Spirit, supernatural power of the living, kasama sa word na blessing at kompleto ka. Kompleto ka. Nandyan lahat. Are you ready? Are you ready for a spiritual revival? For healing miracles in your life? For blessings and financial breakthroughs? Are you ready for a deeper relationship with God? Welcome to our program, Living the Blessing by Terry Chang Ministries. You don't touch what does not belong to you. Kasi even yung Malachi 3:8, sinasabi niya, you have robbed me. In what way have we robbed you? Sabi ng mga Israelites, in tithes and offerings. So parang sort of tithe yan. Pag sinabi ni God, huwag mong gagalawin because it does not belong to you, ikaw ay magkakaroon ng consequences yung galaw mo na yan. Katulad ng nangyari kay David, he was so highly favored by God. Lahat ng anointing binigay sa kanya ni God. Kaya lang, pinakialaman niya si Bathsheba. So nagkaroon siya ng napakaraming challenges sa buhay to the point na ang mismo mga sarili niyang anak nagdi-disobey sa kanya. Gusto pa siyang ipa-assassinate nitong kanyang panganay na anak. So maraming nagiging consequences pag nagdi-disobey tayo. So ito namang si Satan nagfi-fiesta yan. So because Adam disobeyed God, he automatically disconnected from God, automatically connected with Satan, and that was how Satan got his power, got it out of Adam. So si Satan ngayon nandyan, mga demonyo niya nakapaikot, nagbabantay sa atin, tinitingnan niya saan tayo magkakamali, saan tayo maniniwala. So dalawa lang yan na territories. Itong territory ni God at territory ni Satan. Kung ikaw talagang tunay na anak ng Diyos at ikaw ay nag-aaral ng salita ng Diyos, hindi maaring hindi matupad yung sinasabi ng salita ng Diyos dahil yan ay katotohanan niya ng truth. Hindi pwedeng magbago yan. It is 100% guaranteed. Huwag kang aalis doon because one day darating yan. Huwag kang aalis. Dito ka lang. Okay, magsasabi si Satan, yan, lumalaki yung tumor mo. Stage 4 na yung cancer mo. So what? Kasi na-experience ko ito kaya malakas na. So what kung stage 4 yan? Wala akong pakialam sa stage 4 na yan dahil lang alam ko isa lang ang katotohanan that by the stripes of Jesus, I am healed in Jesus' name. And when you speak, kailangan me with conviction kasi manunuot yan sa lahat ng cells mo. Maririnig ng lahat ng cells mo. Lahat ng cancer cells na mamatay pag naririnig nila yung salita ng Diyos. Makikita natin yung mga scriptures na gagamitin natin mamaya. So, pero kung halimbawa, oo nga, lumalaki itong aking tumor, Diyos ko, paano na lang kaya? Baka naman, mamatay ako. Siguro mag-prepare na lang ako ng funeral ko. Baka kawawa naman itong mga iwanan kong pamilya. Once magsalita ka na ganyan, that's it, you're going. Wala ka ng pag-asa. Kasi, umaalis ka dito sa binigay na blessing ni Lord. Ang word na blessing is so insurmountable. Napakalawak ng yung sinasabi nilang 150 blessings na nakalagay sa Bible. It is all incorporated in the word blessing. So yung mga divine health and healing, financial prosperity, deliverance, restoration, yung ministry of angels, yung love, joy, peace, yung fruit of the Spirit, yung gifts of the Spirit, supernatural power of the living, kasama sa word na blessing at kompleto ka. Kompleto ka. Nandyan lahat. Kaya lang, dahil meron tayong natural body, di ba? Natural, meron tayong mind na ito yung culprit, ito yung nagsasabing hindi totoo. Kaya tumatagal ang manifestation ng mga blessings ni God. Kasi itong mundong ito, ang dami-daming negativity.
doon tayo nakikinig. Halimbawa, sa internet, doon tayo nakikita natin yung mga namatay na mga may cancer. Ang mga billionaires naman, kung bakit hindi nila nagamit yung pera nila, namatay pa rin. Kaya iniisip natin talagang walang kagalingan ng cancer. Well, that is a big lie of the enemy. Hindi totoo yan, maniwala kayo. Dahil ako 3 beses na nagka-cancer, walang sinabi yung cancer na yan. Doon sa power, doon sa anointing na pag-aaralan mo, walang sinabi lahat yan. Walang sinabi yung laman ng passbook mo right now na 0. Walang sinabi yan at makakabili ka ng bahay kahit 0 ang passbook mo. Dahil yan ay nangyari na sa aking maraming beses. Was able to buy 10 houses in Hong Kong. Ang mamahal niya, sabi ko nga, by the hundreds of millions. Paano kang makakabili if you didn't have money in the bank? So supernatural. Kasi papakita ni Lord sa iyo na siya ay supernatural, na siya lang ang may kayang gumawa niyan. Bakit? So that He will be glorified. Yan ang reason. He wants to be glorified. So ano pong nangyari ngayon? Nagka-separation ngayon si God at saka yung tao kasi God could not coexist with sin. Sinabi na niya yan kay Adam, if you partook of the forbidden fruit, you shall surely die. Sabi niya. So, anyway, nagkaroon ng kamatayan si Adam. Pagkatapos, na-kick out siya sa garden. Pagkatapos, na-separate siya kay God. Pero hindi naman ibig sabihin talagang completely separated. It's just like, for example, ang nangyari sa Old Testament, ang nangyari is, nag-build ng tabernacle si Moses, di ba? Tapos dito, ito magaling dito, si Pastor Jerry. Siya ang magpapaliwanag sa susunod dito sa tungkol sa Old Testament. Napakagaling po yan ni Pastor Jerry. Pati New Testament, magaling. Pero ito po, like for example, nag-build sila ng tabernacle, yung Tabernacle of Moses, or even yung kay Solomon, Temple of Solomon, merong 3 parts yan, di ba? May outer court, nandun sila nagsasacrifice, nagbibigay ng mga offerings. Yung every year, may sin offering, may guilt offering, kung ano-anong offering linalagay nila kasi kailangan yan para ma-cover yung kasalanan nila. Hindi exactly mapatawaran, kundi ma-cover lang ang kasalanan nila. And that's why they had to kill and kill and kill and kill animals year after year after year after year. Kasi hindi kayang mapatawad ng dugo ng mga animals ang kasalanan ng tao. Pwede lang i-cover. So, susunod na place yung nasa gitna is the holy place. Dito, merong 3 bagay ito. May golden lampstand na kailangan nakasindi yan 24 hours kasi it gives light to the holy place. Tapos meron din tinatawag dyan na altar of incense kung saan nag-offer ng incense day and night ang mga pari. Mga pari lang, mga priests lang ang pwedeng pumasok doon. And yung table of showbread. Itong showbread naman to, itong mga pagkain ng mga pari to, freshly cooked or freshly baked bread na ang pwede lang kumain yung mga pari, parang yung pagkain nila. Tapos, ang susunod na part is the Holy of Holies. Ang Holy of Holies, yung pinaka-holy na place, may 2 equipment lang doon. May 2 bagay lang doon. Ano yung 2 bagay dyan? So, 2 bagay lang. Yung Ark of the Covenant, di ba? Ark of the Covenant, plus yung mercy seat. Yung mercy seat, supposed to be yun ang throne ni God. Tapos yung Ark of the Covenant, may 3 laman. Ano yung 3 laman? Ang laman nun is the staff ni Moses. Tapos yung manna, pagkatapos may isa pang laman yan eh. Yung manna, yung 10 Commandments. Yung tablets, yung 2 tablets. So dito, hindi makapasok ang kung sinong pari. High priest lang ang makakapasok once a year para mag-offer. Sunugin natin yung blood para ma-cover nga. Pagkatapos, ang ano dyan, kapag ang high priest may kasalanan, kasi meron siyang rope na nakatali sa kanyang paa. Pag may kasalanan siya at pumasok siya doon, dead meat na siya, mamatay siya, di ba? Pag may kasalanan, so ihilahin ngayon. Ihilahin siyang palabas kasi meron siyang parang bell dito sa paa. Alam nila, pag hindi na nag-iingay yung bell, namatay na siya. So ganyan kagrabe ang separation. Pero si God nandun, merong pillar of cloud by day, mayroong pillar of fire by night. Nandun lang siya, hindi naman niya iniiwan exactly, but hindi sila pwedeng like mag-communicate properly ng mga ganyan.
unless ang Holy Spirit ay pupunta sa isang tao. Bakit importante yung Holy Spirit na pupunta sa isang tao to fulfill God's calling? For example, si David. Si David ay, di ba kilala natin si David? He was called the man after God's own heart, di ba? So, Old Testament guy, paycheck natin yan, shepherd boy lang, siya ay nag-harp-harp sa wilderness, nag-aalaga ng ano. Pero, paano magiging hari yan? Shepherd boy, naging hari. Pero bago naging hari, lagi kong paborito ko kasing istorya si David kasi ako'y worshiper ako. Kaya marami akong natutunan kay David. Naku, yung alam nyo lang, mga pinag-aaralan kong Psalms na yan. Kinakanta ko pa yan. Kahit yung boses ko ay ganito lang, kinakanta ko itong mga Psalms ni David. Paborito ko kasi nakita ko yung power sa kanya. Ano bang nangyari sa kanya? So, anyway, bakit siya naging ganyan, naging king? So, kailangan, bago siya maging king, kailangan mag-prove siya na siya ay worthy, di ba? So, anong nangyari? Bigla na lamang, inanoint siya. Inanoint si David. Hindi man lang naniniwala ang tatay niya na dapat siyang maging hari. In fact, di ba, in line nila yung mga bata, yung mga anak niya, pero hindi naman kasama si David. Inutusan siya na mag-deliver ng bread and cheese dito sa site, dito sa battlefield. Na for 40 days, si Goliath ay nagsisisigaw, "Bring me a man who will fight against me." Sabi niya, kapag daw natalo, alam niyo na yung mangyayari, magiging slave sila. Kapag sila naman ang natalo, sila magiging slaves. Narinig ni David. Lagi kong kinukwento ito kasi na-amaze ako sa tapang niya. Di ba? Napakatapang. Napakaliit niya. 5 feet lang. Si Goliath was 10 feet. Doble ng size. Pagkatapos si Goliath was a trained soldier from youth. Pagkatapos ngayon, anyway, lumaban siya kay Goliath. Isang stone lang ang ginamit. Di ba? Paano nangyari yun? Ako, katagal-tagal ko nang pinipreach ito for the last 27 years. Lagi ako na-amaze kapag inuulit-ulit ko. Yan ang gusto ng Panginoon. Ulit-ulitin natin itong mga storya niya para talagang ma-appreciate natin yung pagka-supernatural. Tingnan po natin. Itong sinabi niya sa 1 Samuel 17:47. "Then all this assembly shall know that the Lord does not save with sword and spear, for the battle is the Lord's, and He will give you into our hands." So, ito yung sinabi ni David. Ito yung diniklara niya. Diniklara ni David ito. So, anong nangyari? Di ba? Pag ikaw sinabi mo, the battle is the Lord's, that's it. Stone na lang ang kailangan mo dyan. Sling na lang. Hindi ka na kailangan na magsuot pa ng helmet, kailangan ng shoes, kailangan ng belt, ng breastplate. Hindi mo na kailangan or sword. Wala na yan. Stone and ano ba yung sling. Yan lang ang kailangan mo. Yan ang tinatawag na resting in the Lord. Ito yung sinasabing, the battle is the Lord's. Siya ang lalaban. Of course, lalaban kasama kang lalaban. Kasi kailangan ng natural body doon na magre-represent sa kanya. Kaya kailangan niya ng isang katawan doon na may dugo. At si David ang napili niya. Dahil sumikat si David, naging hari. Di ba? Kaya nga, napaka-importante ng, ang nakikita ko kay David is, he was a true worshiper. Kasi itong dinidiscuss ko po sa inyo ngayon ay, bago tayo mag-isip man lang, bigyan tayo ng isang dream house natin. At kung tayo ay walang intimacy with the Lord, hindi tayo maaaring maniwala. Hindi imposible. Kaya nga ginawa ni Lord yan, na anak mag-praise and worship ka. Anak magbasa ka ng Bible. Anak, you spend time with me. Makipag-usap ka sa akin, mag-pray ka. Kaya nga ginawa niya yan. Pagkatapos na ginagawa mo yan, sabi niya, seek ye first the kingdom and all these things shall be added unto you. Gusto niya, isik mo muna siya. Bakit? Kasi He created you for that particular purpose. He wants to have a relationship with you. Yan lang, wala nang iba. He just wants to have a family. At minsan po yung, sabi ko, praise and worship, one way to develop intimacy is through praise and worship.
lagi ko ding binabanggit dito sa aking testimony. Ewan ko, parang, kahit, kasi dami kong mini-minister na tao, lagi akong nagsishare. Like, for example, sabi ko, one day, nagpipray ako Narinig nyo na siguro ito, nagpipray ako. Yak ako ng iyak, talagang worship ako. Diyos ko talagang, kung alam nyo naman, kapag mag-worship talaga, wala nang kalaban-laban ng demonyo dyan. Nag-worship ako talagang, mamaya, narinig ko yung voice ni God. Binuksan ko yung mata ko ngayon, nakita ko siya. Is God the Father yan, ha? Father! Siguro vision or something. Father! Bakit kayo umiiyak? Kasi yun ang una kong nakita. Kasi iyak na iyak siya. Bakit po kayo umiiyak? Tapos sabi niya sa akin, kasi anak, natatouch ako sa'yo. Sabi ba naman? Di ba, sabihan ka na ganyan, natatouch kayo. Hindi ko talaga makapaniwalang, unang-una, magpapakita siya na ganyan, kahit vision yun, or kasi gising ako, vision, kahit ganun lang, kahit parang silhouette lang siya, kitang-kita ko umiiyak siya. Pagkatapos, sabi ko po, pero bakit po kayo umiiyak? Tapos sabi niya, sinatatouch ako sa iyo, anak. Sabi niya ganun, alam mo, karamihan dito sa mga lumalapit sa akin, meron listahan, puro humihingi. Alam niyo, nung narinig ko yun, bigla ako nagkaroon ng, kumbaga, sympathy kay God. Na Diyos na makapangyarihan sa lahat, na siya ang nag-create ng lahat ng bagay, lahat ng buong universe, lahat ng mga puno, lahat ng animals, lahat ng mga tao, and unique ang bawat isa. Ganyan, full of wisdom, omniscient, omnipotent, omnipresent, God, all-knowing. There's nothing that's hidden from Him. There's nothing that's impossible for Him. Tapos umiiyak. Dahil na-touch sa worship ko. Can you imagine? Kaya sinishare ko po sa inyo ito dahil pwede nyo rin akong tulungan na pakita kay Lord. Hindi lamang si Pastora Terry. Ako din, Lord, mahal na mahal kita. I will do this for you. I will worship you in spirit and in truth. I will worship you from my heart. Dapat ganun. Hindi ko ma-explain. Tapos mamaya, puro listahan daw ang ano. Tapos ito yung sinabi ko sa kanya, Father, huwag kang mag-alala. Magmula ngayon, lagi kitang i-worship from my heart. Lagi. Para alam mo na mahal kita. Para hindi ka nag-iisip ng ganyan. Ganyan pa ako. Sipin mo, yung, di ba nakipag-usap yan kay Moses? Nakipag-usap yan kay Abraham ba yan? Yung tungkol sa Sodom and Gomorrah. Kung merong 15 people, kung may 12 people, may whatever. Di ba nakikipag-usap si God? Pero kailangan pumasok ka dun sa Holy of Holies. Ngayon, Holy of Holies, ay wala ng, dati may veil kasi yan, di ba? Alam niyo ba yung veil niyan is kadangkal kakapal. Ganyang kakapal yung veil. Yung that separates the Holy of Holies from the holy place. Ganyan kakapal. Pagkatapos yan, sinapit daw ng 300 na pari. Sa sobrang bigat. Nung namatay si Jesus Christ sa Golgotha, di ba, namatay, na biglang na-torn itong veil, di ba? Ibig sabihin, yun ay symbol na wala ng separation between man and God. Wala ng separation. Of course, we have to be born again. Wala na. And that is why we can enter boldly the throne of grace. Kita nyo, binibigyan tayo ng opportunity to worship Him, to love Him, and yet, yung mga taong baliwala. Samantalang sinabi niya, seek me, anak, and I will give everything to you. Everything will be added unto you. Anong ginagawa natin? Sinisig ba natin siya with all our heart? Hindi! Kung laro-laro lang. Laro, mas importante pa yung trabaho, mas importante pa asawa, mas importante pang anak, mas importante pang ministry. No! Siya yung pinaka-importante. All these things shall be added. This house shall be added. Kaya nga, ang dami-dami niyang ganyan na pangako. Kasi talagang gusto niya, ano na lang siya, kasi masyado mabait yung Diyos natin, para lumapit ka sa akin, anak, sige mag-worship ka sa akin, ito yung kapalit. Kaya lang, hindi pa rin tayo ganahan. Amen. Like ang story ni Paul and Silas, kasi ito yung ways to be intimate with the Lord.
Merong revelation si Lord sa akin dito kasi sabi niya sa Acts 16:24, when He received these orders, He put them in the inner cell and fastened their feet in the stocks. So, kasi diba, sina Paul, nagpipreach lang naman ang gospel yan, di ba? Pagkatapos sila pinagpapalo, sila sinaktan, tapos kinulong sila. Linagay sila sa inner cell. Inner cell, yung dungeon, yung pinakamarumi, pinakamabaho na place sa isang prison. Pagkatapos, mayroong 2 butas sa ganyan, pinasok ang 2 paa nila. So, hindi sila makakilos, nakaganyan lang sila. Ngayon, ang point dito is, ano bang kasalanan nila? Nag-preach lang sila ng gospel. Pagkatapos, sinaktan. Alam niyo, hindi pa pag sinasaktan kang ganyan, talagang halos ikamatay mo yan. May mga namamatay ng mga ganyan, lalo na sa mga fraternities, di ba? So, tapos mamaya, ilinagay sa cell, na napakabaho, napakadilim, tapos ilinagay ang mga paa nila dun sa stocks. Kung ikaw, gawin sa'yo yan. Nagsiserve ka lang naman kay Lord. Ano magiging feeling mo? Di ba para magkakaroon ka ng bitterness? Kakaroon ka ng, ano ba naman ito, Lord? Nagsaservisyo lang ako, tapos bibilanggo mo ako. Pagkatapos, sasaktan ako. Pagkatapos, nakaganyan ako, hindi ka man lang pwedeng pumunta sa toilet. Wala, doon mo na gagawin yan. Pero hindi. Praise and worship sila. Ano bang kapalit? Ang kapalit ba is para makalaya sila? Hindi. Dahil sabi dito, nag-loose yung mga chains, nag-open ang lahat ng doors na nakalock. They had the chance to escape, di ba? But they did not. Nandun lang sila nagstay. Not a single prisoner escaped. Doon, papakita ni Lord, ano yung klaseng puso dapat magkaroon tayo. Pure na puso. Purong puso. Na you are worshiping Him, not because all these things shall be added unto me, but you're worshiping Him because you love Him. Sa mga nais pong sumulat, magbigay ng testimony, or may prayer request, isa pong malaking karangalan na kami makapaglingkod sa inyo. Kayo po ay maaaring pumunta sa aming website sa www.terrychang.org. Inuulit ko po, www.terrychang.org. Maraming salamat po. Hi, si Pastora Terry Chang po ito. Nawa po ay na-bless kayo sa mensahe ng Panginoon para sa araw na ito dito sa aming programang Living the Blessing ng Terry Chang Ministries. Ang sabi po sa John 8:32, you shall know the truth and the truth shall set you free. Kung gusto mo ng kalayaan, tatanggapin mo si Jesus at ililid kita dito sa prayer na to. Your life will never be the same again. Dadaloy ang kanyang buhay, ang kanyang presensya sa lahat ng areas ng iyong buhay. So, ipikit mo ang iyong mga mata kung ikaw ito at ililid kita dito sa prayer. And pray it from the heart as if it is your own. Heavenly Father, patawarin niyo po ako sa lahat ng aking mga kasalanan. Marami pong salamat sa pagpapatawad ninyo. Jesus, kailangan kita. Come into my life and be my Lord and Savior. Holy Spirit, change me, mold me, transform me into that person that you designed and created to be. Amen. Ayan, born again Christian ka na. Congratulations. Tandaan niyo po, mahal ko kayo at mahal kayo ng Panginoon. God bless you.